Hindi lang gutom sa tiyan, kundi pangarap din ng araw-araw kung pinipilit punan. Magandang araw po, Professor. Ako po si Carlo, at dati po akong working student sa Dean's Office. Baka hindi niyo na ako maalala, pero ako po yung laging tahimik, laging nagmamadaling pumasok at umalis dahil kailangan kong magtrabaho pagkatapos ng klase. Bilang pang-apat sa 6 na magkakapatid, alam kong hindi ako pwedeng umasa sa iba. Maaga pong nag-asawa ang kuya at mga ate ko. May kanya-kanya na silang pamilya. Kaya sa mata ng mga magulang ko, ako na lang ang natitirang pag-asa. Noong high school pa lang, ramdam ko na ang hirap. Madalas wala akong baon, wala ring almusal, pero hindi ko makakalimutan ang kabutihan ng ilan kong guro. Kapag may sobrang tinapay o kanin, inaabot nila sa akin. Hindi ako humihingi, pero nararamdaman nila kung kailan ako gutom. Nang makarating ako sa kolehiyo, hindi naging madali. Mas pinili kong magtrabaho sa Dean's Office bilang student assistant para kahit papaano ay may konting tulong sa tuition at pamasahe. Madalas hindi ako kumakain sa tanghali. Manipis ako, payat, pero iniisip ko na lang, mas okay nang walang laman ang tiyan, kaysa wala akong marating. Tuwing weekend, umuuwi ako para tumulong sa ama ko sa bukid. Hindi po sa amin ang lupang sinasaka namin. Magsasaka lang po si Papa. Wala na rin kaming kalabaw ngayon, ibinenta na ng mga magulang ko para may pambayad sa tuition fee ko noon. Habang sinusulat ko ito, naaalala ko lahat ng pagod, puyat, gutom, pero higit sa lahat, ang tiwalang binigay sa akin ng mga magulang ko. Na kahit wala kami, ibinigay nila ang huling meron sila para lang magpatuloy ako. Kaya hindi ko sila binigo. Ngayon po, isa na akong lisensyadong arkitekto. At may trabaho na rin po ako sa isang firm na dati, pangarap ko lang makita sa libro. Hindi po ako top-notcher, pero alam kong pinaghirapan ko bawat guhit ng pangarap kong bahay. At unti-unti, gusto ko rin po sanang matulungan ang pamilya ko magkaroon ng sarili naming tahanan, yung hindi inuupahan, yung hindi iniaasa. Para sa mga estudyanteng katulad ko dati, mga working student, anak ng magsasaka, anak ng hirap, maaari tayong mapagod. Pero huwag tayong mawala ng dahilan. Sa mga guro at propesor na gaya nyo, salamat po. Hindi nyo man alam, pero minsan, kahit isang simpleng, kaya mo yan, lang mula sa inyo, sapat ng dahilan para hindi kami sumuko.